Tapos itong area na to, ka-blessed, ito naman yung parking natin. So 2-car parking. Tapos naka-spandrel tayo na wood grain. Yan. Kulay wood siya, ka-blessed, pero metal siya. Para since nasa outdoor siya, mas ideal siya. Mas matibay, mas tumatagal kapag metal pa rin yung ginamit natin. Although yung kulay niya is parang wood siya. Dining and then kitchen. Tapos naka high ceiling yung dito natin, ka-blessed. Nasa 13 feet yung taas ng ceiling natin. Tapos nag-upgrade po yung mga client po natin ng PVC panel sa ceiling. Tapos naka-cove yung paikot. Tapos yung interior paint, kulay white yung request ng client natin. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin. Dito po sa Buena Vista Subdivision sa Mabalacat. So check po natin yung progress, ka-blessed. Siguro ito yung last vlog natin yan before yung house turnover, kasi nasa finishing na po tayo, ka-blessed. May mga few items na lang po na hinihintay natin dito po sa project po natin dito. Pansinin po natin nasa finishing paint na tayo, ka-blessed. So may bakod na rin tayo, may gate, sliding gate, tapos yung bakod natin dito okay na. Yan, so check natin yung progress, ka-blessed. So nakapaslope tayo dito, ka-blessed, since mataas yung elevation ng lahat natin. So naka slope yung paakyat ng parking. So naglagay tayo ng mga groove lines, ka-blessed, para hindi madulas kapag pumapasok yung sasakyan. Tapos itong gate natin, ka-blessed, yan lang yung maximum height na required ng subdivision. Hindi siya pwedeng lumampas dyan. So yan na po yung max natin. 2 meters from the sidewalk. Tapos dito sa main entrance natin, sa pedestrian, naglagay tayo ng canopy dito, ka-blessed. So ito na yung pedestrian gate. Tapos yung sliding gate natin, nag-slide siya papunta sa kaliwa. So pasok tayo, ka-blessed. So pagpasok dito sa main entrance natin or sa pedestrian gate, yung makikita agad natin, ka-blessed, meron tayong pathway dito. Naglagay na rin tayo ng mga tiles dito. Yung tiles na nilagay natin, ka-blessed, parang may bilog-bilog siya. Yan po talaga yung nilalagay natin kapag pa-slope yung surface, para hindi siya madulas since paakyat yan. Ganyan po yung nilagay natin tiles na kulay light gray. So pag akyat, makikita natin, ka-blessed, yung porch natin. Yan, so yung porch natin, may hagdan siya dito sa harapan hanggang doon sa may left side. Tapos itong area na to, ka-blessed, ito naman yung parking natin. So 2-car parking. Tapos naka-spandrel tayo na wood grain. Yan. Kulay wood siya, ka-blessed, pero metal siya. Para since nasa outdoor siya, mas ideal siya. Mas matibay, mas tumatagal kapag metal pa rin yung ginamit natin. Although yung kulay niya is parang wood siya. So parking, tapos itong bakod natin, ka-blessed, katulad ng na-vlog natin last time dito, pinababaan siya ng HOA kasi yung required height lang daw nila dito is 2 meters from the sidewalk. So we don't have any choice kundi alisin yung asinta dito. Pinaalis yung asinta hanggang doon sa may likuran. Ang plan po namin, once na na-refund na yung construction bond, papalagyan ng grills ng mga client to, yung area na to. For the meantime, ganyan muna siya, ka-blessed, para makasunod tayo sa restriction ng subdivision. So parking, tapos area na yun yung lanay, mamaya i-check natin, ka-blessed. Tapos tong area na to, hindi pa tayo naglagay ng pintura dito, kasi maglalagay tayo ng slate. Ayan.
Supposedly dito lang siya ilalagay sa itaas ng bintana at sa ibaba, pero request na client po natin itong buong portion na to, itong wall na to, papalagyan na nila ng slate. So itong buong area na to, ito sa right side saka left side ng window, papalagyan na rin po natin. Tapos pasok tayo ka-blessed para makita natin yung update dito. So okay na yung tiles dito sa porch. Naglagay din tayo ng wood tile dito sa area na to, wood tile. Tapos sa portion na to ka-blessed, float yung ilalagay natin dito, saka sa may baba float yung ilalagay natin. So ka-blessed, pagpasok natin sa bahay, so open concept siya. Ito yung sala, dining, and then kitchen. Tapos naka high ceiling yung dito natin ka-blessed, nasa 13 feet yung taas ng ceiling natin. Tapos nag-upgrade po yung mga client po natin ng PVC panel sa ceiling. Tapos naka-cove yung paikot. Tapos yung interior paint kulay white yung request na client natin. So ito yung dining yan. So sa dining area naglagay din tayo ng PVC panel, dining area. Tapos ito yung kitchen area natin ka-blessed. Sa kitchen area naman kulay white yung ceiling natin para mas maliwanag, and then yung mga cabinet natin ka-blessed ongoing. So nakalagay na po siya temporarily, sinusukat na, pati yung sa ibaba nakamarka na. So after po niyan i-finish nila. Yung pong request na cabinet po natin, request po ng mga client po natin dito, kulay white po yung kulay ng cabinet. So para American design yung ni-request nila dito. Tapos solid wood yung kailangan nating ilagay sa mga doors, kasi yung design nila is pang solid wood siya. Ayan, tapos yung refrigerator dito siya. Tapos yung stove range dito. Ayan, tapos yung sink dito po siya. Tapos proceed na tayo sa ating master's bedroom. Blessed master's bedroom. Yung headboard niyan, tapos TV wall. Meron tayong sliding door dito, tempered sliding door. Tapos yung wardrobe, ito ka-blessed yung sinasabi ko yung design nila. Hindi ko lang kung makita nyo, so hindi pa siya naka-finish, pero ganyan yung itsura niya. Meron siyang groove dito, ayan, groove din dito. So solid wood po yan. Tapos yan, magkabila yung mga cabinets natin. Yan, mukhang marami-rami yung damit ni Ma'am Cynthia. Kaya daming lagay ng damit left and right. Tapos mirror niya yan dito sa harapan, I mean sa gitna. Yan, mirror niya yan dito. Tapos yung dito naman ka-blessed, ito yung master's bathroom. Yan, ganda ng mga tiles na pinili ng mga client po natin. Yan, parang light gray siya. Tapos ito may dark gray na parang may combination ng blue. Yan, from ceiling hanggang sa ibaba ka-blessed yung tiles natin. And after ng ating master's bedroom, dito naman ka-blessed yung other two rooms natin. So, yan, room 2 dito siya, and then yung third room natin ka-blessed, dito naman siya. Common CR, white wall, tapos meron tayong accent dito sa shower area. Tapos ka-blessed, meron din tayong extension ng kitchen sa area na to, sa may likuran. Ayan, so dito yung extension ng ating kitchen. Tapos ito ka-blessed, naka-covered na siya. In-extend natin yung roofing para kapag nandito yung
mga client natin. Yan, naka-cover yung dito natin. Tapos open area pa yun dito. Open area. Tapos another open area dito, ka-blessed. Medyo marami nga lang, pero once na nalinis yan, ka-blessed, makikita yung luwang ng area dito. Alam ko may plan po silang lagyan ng ano yun dito, parang bahay kubo. Yan, ang luwang po kasi ng space. Tapos meron po tayong outdoor and outdoor na bathroom dito. Yan, outdoor. Tapos may accent po yung gitna. Tapos ka-blessed yung countertop natin dito sa loob. Quartz yung pinili ng mga client po natin. Tapos yung dito ordinary lang. Standard tiles lang yung ginamit natin dito sa backsplash at saka sa countertop. Pero hindi dito ka-blessed, nag-upgrade yung mga client natin. Yung countertop natin quartz siya, tapos yung backsplash natin ano siya, white tile. So di pa nalagay, hintayin muna natin yung countertop. Once na may countertop na, ilalagay natin yung backsplash natin. Tapos ka-blessed yung door natin dito, nilakihan natin siya, nag-upgrade yung client natin. Mas nilawakan natin siya 120, tapos yung taas niya nasa 240 yung taas ng door natin. Supposedly 210 lang siya, hanggang dito lang siya sa kasing hanggang dito lang siya kasing taas ng bintana. Pero in-extend po natin siya sa itaas para magmukhang malaki yung pintuan. Tapos yung glass framing, powder coated, kulay black. Yung direct west ng mga client natin, kulay black. Tapos mirror po yung ginamit natin glass. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Buena Vista Subdivision. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.